Ngayong gabi po, matutunghayan ninyo ang isang espesyal na panoorin na inihanda sa atin ng sasinan o samahang sinakulo ng Agkawayan, na kung saan nasasaad ang pinakadakilang pangyayari ng pagkamatay at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo. Ngunit bago po namin itanghal ang isang espesyal na panoorin ito, hayaan ninyo pong bigyan namin kayo ng impormasyon tungkol sa sasinan. Paano nga ba nabuo ang sinakulo? Sa pagkakatanda ko, ang sinakulo ay nag-originate dito sa ating barangay Agkawayan sa pamagitan ni Kuya Boy Tibidad, kasi siya yung nag-initiate nito na magkaroon tayo ng stage show ng sinakulo. Kaya sa pamagitan ni Kuya Boy ay nabuo ang mga cast nito. Jesus Piñones, Jesus Ibong na nangamatay na sa ngayon, wala na. Sila ang unang nagbuo. Maraming mga tao nagtulong para matuloy ang sinakulo, lalo na si yung founder namin, si Boy Tibidad. Ang alam ko kasi, ang Tito Boy ang unang nagdala niyan dito. Siya ang unang nagpasimula ng sinakulo dito sa Agkawayan. Nabuo ang sinakulo sa pamamagitan ng Matsakutsing, Tibidad at ng Tito Boy Tibidad. Nabuo ang sinakulo ayon sa aking nalalang, sapagkat marami sa mga taga-Agkawayan ang mga panatiko. Ngayon, ang mga namamahala nito ay nagtulong-tulong at nangalap ng mga pwedeng gawin para mabuo ang sinakulo. Ang sinakulo ay binuo ng mga taong may damdamin at paniniwala na ang sinakulo ay pagsasabuhay ng tunay na sakripisyo at paghihirap ni Jesus para ang tao ay matubos sa kasalanan. Yan ay nung mapanood ko ang anong year ba sinakulo ng Kainta doon sa may bahay ni Boy. Sabi ko kay Boy, paano tayo makakapagpalabas sa Agkawayan? Kung magkano, kung aarkilahin. Sabi ni Boy, hindi kaya. Kaya ang nangyari, sabi niya, magsulisit para makagawa ng sarili ng sinakulo. At yun nga nangyari. Marami-raming beses na rin naman nating napanood ang sinakulo dito sa Agkawayan. Ang tanong, saan at kailan unang ginawa ang sinakulo? Ginawa ito, nagsasabing 1990. Sabay daw ng balik Agkawayan nito, 89 daw. Sabi kasi maliit pa akong bata noon eh. Pero maliit akong bata, tigkatas lang ako ng pilo noon. Sa fisheries. Hindi pwede ko akong gumalang, pero gustong-gusto kong sumama. Kasi tuwan-tuwa ako sa mga nakikita ko mga costume. Costume ng mga kasundalo, tsaka costume ng mga apostolis. Kaya tuwan-tuwa ako sumama, pero hindi ko matandaan dahil maliit pa akong bata noon. Tapos ang natatandaan ko dito ay sa school ng fisheries ito. Hindi ko matandaan, maaaring 1990, ganyan nagsimula. At yun eh, stage play lang. Dahil wala pang ano tawag sa video camera. Doon yung live stage show ang ginawa. Yung ginanap sa fisheries. Unang-unang alam ko dyan, dahil hindi pa nakasalit nung una na live sa school ng fisheries. Ang pangalawa naman, mga nakasali ako mga 1994 o 1995.
Nalimutan ko sa Ginanap ito ng live dito sa fisheries, sa stage ng fisheries. Ang taon na yon ay natatandaan ko ay 1990 yan, mga ganyan, 1990. Lahat ay pamilyar sa mga hinahangaang artista sa pelikula. Pero alam niyo ba na dito sa atin sa Agkawayan ay may mga piling-piling tao na sadyang gumanap sa Sinakulo. Sino-sino nga ba ang unang mga nagsiganap? Ang mga nagsiganap dyan na natatandaan ko na medyo may mga mabibigat na papel na ginampanan ay isa na ang inyong abang lingkod bilang si Samuel, si Uncle Sunny Quiñones, ang Tio Jesus Ibong, siya isang hari doon, ang Tio Quiñones, tatay ni Melody, isa ring hari, Jesus din, parang mga Jesus yan at si Willie Alvarez, sino ba natatandaan ko? Mr. Marticio, isa ring makisig na hari yan, ang kanyang ginampanan. Si Honorable Johnny Tibidad, ang Tio Riling Villaluna, siya yung pinuno ng kawal. Yun yung sinaparang Jesus Ibong, Jesus Quiñones, sina Herme, Makarimar, yan, sina Willie, Dante, Karimar si Cristo, ang mga apostolis. Sa Chasita bilang sa katauhan ni Maria. ang aming mga ibang mga tao na tunap kay Jesus, si Raymar Trambulo, si bilang Judas, si Willie Sauli Ginita, si Diyos Ibong, Johnny Tibidad. Sa papel ni Jesus is Boy Tibidad, yung anak ko. Bago ang naging Judas ay si Johnny Tibidad. Itong kasama sa pagpapo. Si Estas at si Demas ay si Eddie Digilla at saka yung anak ni Tia Tibidad, si Ramil Tibidad. At marami pang ibang nagsisali. Mga unang gumanap yan, natatandaan ko yan. Ang Judy ni Vigilia, pinako niya sa cross. Tapos ang kasama niya doon ay si Manny Quiñones, anak ng Lulu Mamer. Tapos ang Kristo nga nun, Tito Boy. Tapos ang Lulu Riling, yung yatang pinunong Kawan. Tapos si Mr. Pagkawan, Samuel Bilbibed, yung Lakad Samuel. Tapos ang Julie Tibidad, ang Judas noon. Galing gumanap ng Judas noon. Tapos Jesus Ibong, Dato ba no? Si Rhodes, ang Jesus Ibong. Tapos ang Jesus Quiñones, kumanap na Moises noon. Tapos sa mga Junior TV na natatandaan ko yan, mga apostolis yan. Tapos sa babayan sa Ijin na pwede lang kumanap na sa Maritana, yung mga yan natatandaan ko. Tapos ang poste noon, ang Raymar Trambulo, mauna-una tapang naglalagari pa yun. Tapos marami pang iba, hindi na ma-record lahat. Yung papatay na, tsaka pala si Mandilbet, yung unang bayan, yung gumanap na Pedro.
Kasi mga sumunod sa kanila, una kasi yung ginanap sa series. Tapos nung sunod natatanda ako, sumali na ako noon dyan sa school ng elementary. Siguro yun noong 1994, ang unang ginanapan ko dyan ay bulag. Marami na akong ginanapan dyan, bulag. Tapos naging yung sinasapian naman sa mga espiritu. Yun ako position 1997 lang ko yun. Nakikita niyo ninyo makikita dahil pwede ako ng panahon na yun. Tapos mga sumunod, yun. Wala na basta ko. Tuwing panahon ng Kwaresma, iba't iba ang paraan na ating ginagawa upang maipakita natin ang ating pagninilay-nilay sa panahon ng pagkamatay at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. Ano kaya ang pakiramdam ng mga nagsiganap? At ano kaya ang kanilang kadahilan? Primero, napakahirap pa nilang kayatin. Pero nung malaunan, parang naging ano na rin nila, parang naging magaang na rin sa kalooban nila at parang sa tingin ko ay naging panata na rin nila. Siyempre, unang-una, malakas ang katawan mo, magandang pag-iisip mo, at higit sa lahat, parang panata mo na rin sa mahal na Panginoon na sumali ka sa sinakulo. Unang-una siguro, masaya sila. Dahil kumbaga ito isang panata sa atin. Hindi sila'y natutuwa, sila'y nakakaganap sa ano ng Panginoong Jesucristo. Natutuwa sila sa kanilang pagganap. Unang-una, masaya. Sapagkat naipakikita natin ang talagang kultura at kung paano naging isang panatiko ang bawat isa sa atin, lalo-lalo na dito sa Kawayan. Siguro para sa akin masaya, masarap sapagkat naisa sa buhay din nila yung paghihirap na dinanas ni Kristo para may pakita sa tao yung kung paano yung paghihirap niya para nga ang tao ay matungo sa kasalanan. Ako, sa akin ako sa pakiramdam ko ngayon dahil ngayon lang ako nasali dito, napakaganda po na sumasali ka rito. Kasi para bang napakagaan ang loob mo na nakakaganap ka sa isang bagay na imposibleng hindi mo kaya pero nakakaya mo pala pagkatungkol pala sa Panginoon ang ginagawa mo. Ano yung tunay mong dahilan at sumali ka dito? Oo, kaya ako sumali dito kasi ito matagal ko ng pangarap to na makasali sa isang pelikula. Malay mo, matuklasan tayo. Diba? Siguro isang paraan ng panata nila na yan na pagka may gaganap ang sinakulo, pagka sa halip na mag-penitensya o gumawa ng ibang bagay na makakasakit sa sarili, isang mga panata na nila na gumanap sila bilang bahagi dun sa buhay ni Jesus niya sinakulo. Siyempre, unang-una para maging parte ng mahalagang pagdiriwang natin tuwing mahal na araw. Siguro para din maipakita anong kakayahan ng isang tao kahit dito lang sa atin sa Kawayan. Siguro kung sa nararamdaman ng mga pagsali dito sa unang-unang pa. Kasi parang paramdam ko napakalapit mo sa Panginoon Diyos dito pag sumasali ka dito. Mas mararamdam yung mga hirap sa akin na pinagdaanan niya ng mga parang pag-ibig mga kasalanan. Tapos yung dahilan ko dito, siguro ito na salit na mag-ampas ako pagtubo sa katawan ko ng ability sa sarili. Hirap isipin mo mas mahirap napakahirap nito talaga. Sa akin ay napakaganda na ako ay bilang isang cast dito ay malaki ang naitutulong nito sa aking personal na buhay, sa alam mo ba, yung aking konsensya. Parang magaan ang konsensya ko kapag ako ay nakakaganap dito dahil parang kasama ko sa
paggunita sa nangyari sa buhay ng ating Panginoon. At isa pa ay parang yun na rin yung aking penitensya na kumbagay ako ay nakikidalamhati sa nangyari sa ng Panginoon bilang pagtitika sa aking mga nagawang pagkukulang, mga kasalanan. Yun ang magandang nito sa aking buhay. Likas sa ating mga tao na tayo ay nagbibigay ng ating sarili-sariling puro-puro sa mga bagay-bagay na ating napapanood. Sa makapapanood nito, ano naman kaya ang kanilang masasabi? Maaaring sila ay maingganyo rin sa pagdating ng araw na sumali sapagkat maganda ang nagiging kinahinat na ng pagsasabuhay natin. Mapakita natin sa iba yung sakripisyo ni Kristo. Siyempre masisiyahan. Yung iba, natutuwa kasi nakikita nila gumaganap ng tao. Hindi nila akalain nakakaganap pala. Tsaka, dagdag impormasyon sa kanila kasi minsan hindi natin masabi na lahat ng tao hindi naman nila alam lahat kung ano talaga yung mahalagang nangyari kay Jesus o yung buhay ni Jesus. Ay ngayon sa naririnig ko maganda raw sa ko'y nanonood laan sila niyan shooting mga hindi kasali mga ayos daw maganda naman yung kanon na ginagawa parang nadarama daw yung pagyari sa tao Yung mga tao na nakapanood nito. Siguro, iba-iba ang reaksyon. Meron na natutuwa kasi nakikita nila pinagkataon bakit kasi may mga panahon kasi na sa mga naon ng mga sinakulo na napapansin ko tumatawa sila lalo at yung mga tao na gumaganap sa mga role na gano'n kilala nila tapos medyo may nakakatuwang galaw. Hindi kasi nila makakalain na yung tao na yung makakaganap ng gano'n. Pero may mga tao naman talagang tumitimo yung pagsasadula nito. Tumitimo talaga sa puso at isipan nila. Kung ano man yung mangyayari, yung mga kasalanan natin. Siguro yung iba matutuwa dahil sa Lubang kasi tayo lang yung meron ganito. Nag-iisa lang din sa Lubang. Totoo ka halos yung ibang baryo pa, dumadayo pa dito. Tsaka ang target nga nila, yung mga tao dito, gusto raw nila na maging annual attraction ito dito. Sa una, masaya. Kasi nakikita nila ang kanilang mga kababayan na talagang sumusuporta sa simbahan. Ang isang layunin na ng palabas na ito ay para yung mga kabataan ay malaman nila kung ano ang buhay ni Kristo na siguro importante sa bawat isa. Kaya taon-taon sinisikap namin na ipalabas. Sa mga taong makakapan ganitong show, live man ito or sa screen, at sapagkat mga taga rito ang nagsisiganap, ay siyempre kung talagang naipopost, naipoportray ng mga tauhan nito ang talagang kung hindi man talagang yon ay yung malapit sa katotohanan, ay siguro malaking tulong ito sa pagtitika natin sa panahon ito ng Semana Santa, na talagang malalaman ng bawat isa ang naging buhay ng Panginoon. Ang kanyang sinapit para lang sa atin, sa halip na tayo ang tumanggap ng parusa, ay siya na yung umako, siya ang maghirap at mamatay sa krus para sa ating mga kasalanan. Kaya napakalaking tulong nito sa mga taong mananampalataya para mausig nila ang kanilang konsensya at magliwanag ang kanilang kaisipan at huwag nang gumawa ng anumang mga kasalanan na ikalulumbay ng ating Panginoon at huwag na siyang muling mapako sa krus. Para sa inyo mga gilid kong tagapanood,
Ano nga po ba ang tunay na kahulugan ng sinapulo? Ang sinakulo ay pagsasabuhay ng paghihirap ni Kristo upang ang tao ligtas sa kaparusahan na maaaring kamtan ng bawat tao. Kaya ang kahulugan niyan ay yung naganap ng unang panahon na paghihirap ng Panginoon Jesucristo hanggang sa pagkabuhay niya. Talaga ang kahulugan niyan na maipakita sa tao kung paano nangyari ng unang panahon. Yan. Para maisaisip nila yung ganun pala ang nakikihirap. Maisagawa rin ng mga tao. Dapat nilang pagsisiyan ng mga nagagawa. Kaya sinabi mo yan, talagang sa Ang tunay na kahulugan ng sinapulo ay yun nga pagpapakita ng buhay ng ating Panginoon. Ipakita sa atin ang nangyari upang matalastas ng mananampalatayang Kristiyano na tayo ay dapat ay tumalikod sa mga gawang masama upang hindi maparusahan natin ang isang tao. Yun na nga, yung ating Panginoong Jesucristo, sapagkat siya napakabuti, maunawain, mapagpatawad, yun ang kaya ang kabutihan ng sinapulo, ito ay yun na unawaan ng tao na ang kasalanan ay magdudulot ng hindi magandang pangyayari sa buhay ng isang tao. Para sa akin, tunay na sinapulo. Ano nga ba? Napakahirap sagutin. Pero yung sinapulo siguro talaga yung pinapakita mo at kumbaga parang isa na rin sa pagtitika mo, pagpaparamdam ng pagtitika mo sa Panginoon Diyos ngayong panahon ng Kwaresma ay ang paggawa ng sinapulo. Kumbaga inaalala mo yung mga pangyayari ng una sa isaya ng Panginoon sa Kristo, paano niya naghimala, paano siya pinanganak, paano siya naghimala, paano siya nangaral, paano siya pinahirapan para magsakit, at paano siya nabuhay ulit. Yun. Ang sinakulo para sa akin ay ang pagpapakita ng buhay ni Kristo, kung paano nagmula at kung paano ang pagkakalat ng salita ng Diyos at ang paghihirap ni Kristo, lalong-lalo na ngayong panahon ng Semana Santa. Ito'y ang kahulugan ito'y kwan. Ang pagmamahal natin sa ating Panginoon. Ipadama natin ang tunay natin pagmamahal sa Kanya at maging totoo tayo sa ating kapwa, sa ating Panginoon. Ang dami po ba ang kayong karanasan na hindi natin Nakakatuwa yan. Kaya siguro yung 1997 na gumanap akong baliw. Kasi talagang isipin mo kung sa mga makakapanood na nakakakita, tinatanong na lang kung sino yun. Kasi nung mga panahon hindi talaga ako malaki ang katawan. Payat ako. At ang ito ako talaga yung baliw. Ayun sa mga bloopers na nangyayari, mga dialogue na hindi maano ng mga tao may relate, may take two. Yun, parang masayang experience, tapos yung bonding, mga panahon na kahit nasabihin mo na may panahon ng bagong mahal na araw, may halong pagsisisi ang bawat sa Panginoon, pero may halo rin saya kasi maganda yung samahan ng mga pangyayari na nagiging kaibigan pa kayo, mga
makulubos naging kaluos ko dahil dito. At saka nakakatuwa dito yung mga location shooting, location site, sa dagat, sa ilog. Masaya. At kung minsan mainit, mahirap na masarap kung paano ang pagsisinakulo. Nandun yung hirap kasi ang hirap, lalo-lalo yung magkakot ng mga tao, mag-ipon ng tao. Yun ay isa sa pinakamahirap. Pero siguro pag sa awa ng Diyos at sa tulong din ng Diyos na parang matupad ito, matapos ito, ay siguro pinagyan din tayo ng tulong niya. Hindi tayo pinabayaan para matapos ito. Yun, awa na yung hirap. Siguro pagkakatapos ito, yun ang bagay na pinakaganti para pinaka-premyo pag natapos ito na ipalabas. Siyempre, yung kasi minsan, yung dialogue, diba? Hindi naman alam lahat. Doon na lang nakikita kung ano talaga yung dialogue. Tapos magugulat sila, ay, nangyari pala ito. Nangyari pala ito ng Jesus. Iba naman na-excite. Diba? Parang naisip din nila kung tama ba yun. Pag-deliver nila yung dialogue. Pero syempre, yung mas marami, natatawa. Kasi siguro hindi nila ma-imagine na nandun sila, gumagana pala kaharap ng camera. Naman tayo dito, medyo shy pagdating sa camera. Ang isang mahalaga na hindi ko malilimutan dyan bilang karanasan ko, ay siyempre, unang-una ako ay parang natuwa ako dahil ako ay nabigyan ako ng talagang malaking importansya ng Kuya Boy. Nagkakilala kami ng ganap, nagkalapit kami ng kalooban, hanggang sa ako ay parang talagang ituring niya na isang matalik na kaibigan. Ganon din sa aking mga naging kasamahan. Siyempre, ang banding namin ay pagka kami nakakatipon-tipon at mag-shooting ay di... magpa-practice ay di maganda. Meron kami mga libreng merienda. Pagka nakakaroon ng tipon-tipon ganon, na lawak ang ating pagiging magkakaibigan. So, isa yon. At yung mga nakasama ko dito ay talaga namang hanggang sa ngayon ay malapit na malapit ang bawat isa sa amin. So, isang mahalaga na ano yon na pag may mga ganyan ay siyempre nalawak ang iyong pakikipag-ugnayan sa kapwa mo. Yung social mo ay gumaganda, moral at saka spiritual ay nadidevelop. Maraming salamat. At sana ay ang mga naisagot ko sa iyo ay mga katotohanan lamang. Salamat. Sabi ko ay napakaligaya ko dahil nakita ko sa aking mga kababayan na talagang dala na rin ng kanilang kalooban ang pagsasagawa ng sinakulong ito. Lahat ng tumutulong ay nakikita ko ang buong puso nilang pagtulong. Katulad ng magkakapatid na Ethel, ano pa yung isa? JP and PJ. Nakita ko sa kanila. Dahil kung wala itong tatlong magkakapatid na ito, mahirap. Hindi, totoo, mahirap. Mahirap na isagawa uli. Hindi ko na kaya dahil matanda na ako. Oh, okay. Tsaka manawagan ka tuloy din nila sa mga susunod na ano. At sana sa mga susunod ay maging mas marami pang magbigay ng buong pusong pagtulong sa pagganap ano. Ayun lang. At magbigay sana ang aming pagpapasadul magbigay sana sa bawat makapanood ng sinakulo ng magandang aral. At sa lahat po, pati ng mga manonood po, ako po ay patuloy na nag-aanyaya sa inyo na sumuporta at huwag magsawa at ng panahon hanggat malakas po kami at kaya ng katawan namin. Nandito po kami sa Pilipinas. Gagawin po namin, kapatuloy po namin lagi sinakulo para po may hantog sa inyo patuloy na may parating sa inyo magandang kasaysayan ng Panginoon sa Kristo. Salamat po muli sa lahat ng nakiisa. Salamat po sa suporta at sa tulong na binigay ninyo. Po ay maging matagal pa ang ating pagsama-sama at patuloy po namin
maganda at maayos ang sinama. Maraming salamat. Sa inyo mga giliw naming manonood, hangad namin na ang inihanda naming espesyal na panoorin ito sa inyo ay magbigay ng aral at ito ay tumimo sa puso't isipan ng bawat isa. Lubos po ang aming pasasalamat sa lahat ng nagbigay ng tulong, nakiisa at gumanap upang mabigyang buhay ang kasaysayan ni Kristo Mahal. Maraming salamat po.